Madaling araw na at tahimik ang paligid ng kumbento. Tanging tunog ng kampanilya mula sa kapilya ang maririnig, hudyat na oras na para sa panalangin. Sa isang sulok ng lumang gusali, isang babaeng nakaitim at puting abito ang naglalakad ng dahan-dahan. Tangan ang rosaryo na wari baon sa kanyang dibdib. Siya si Sister Selina, isang madre na 3 taon pa lamang sa kumbento, ngunit kilala na sa kanyang masipag na paglilingkod at malalim na pananampalataya. Ngunit sa gabing iyon, iba ang kinikilos niya. Hindi ito gaya ng dati na payapa ang kanyang mukha. May bahid ng kaba at bigat ang kanyang mga mata habang papalapit siya sa silid ng kumpisalan. Pagpasok niya, bahagya niyang isinara ang pinto at lumuhod sa maliit na bangko. Sa kabilang bahagi ng rehas, nakaupo ang pari na magbibigay ng absolusyon. Marahang nagsalita si Selina, mabagal, tila pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Padre, patawarin ninyo ako sapagkat nagkasala ako." Nagsimula siyang magkwento. Una ay ang mga bagay na karaniwang ikinukumpisal niya, mga pag-aalinlangan, pagkapagod sa tungkulin, at mga maliliit na paglabag. Ngunit habang tumatagal, napansin ng pari na nagiging magulo ang kanyang tinig. Parang may pilit siyang itinatago. Nang tanungin siya, napayuko lamang siya at matagal na nanahimik bago muling nagsalita. "Ilang gabi na po, Padre. May nararamdaman akong presensya sa aking silid," maingat niyang sinabi. "Parang may nakatingin sa akin, kahit alam kong sarado ang pinto at bintana. Minsan may malamig na hangin na pumapasok, dala ang amoy ng mga bulaklak na hindi ko kilala. Sa una, inisip kong guni-guni lang, pero lalong lumalakas ang pakiramdam ko gabi-gabi." Habang nagsasalita, napansin niyang tila mas lumamig ang paligid ng silid kumpisalan. Ang liwanag mula sa kandila sa maliit na altar ay bahagyang nanginginig, at sa bawat paghinga niya ay para bang may sumasabay na ibang hininga mula sa kabila ng rehas, hindi mula sa pari. Pinagpatuloy ni Selina ang kanyang salaysay. Sinabi niyang minsan habang natutulog, may naramdaman siyang mahina, ngunit malinaw na haplos sa kanyang buhok. Napabalikwas siya noon, ngunit walang tao. Tanging bukas na bintana at amoy ng bulaklak ang naiwan. Mula noon, hindi na siya ganap na nakakatulog. Madalas niyang buksan ng ilaw at magdasal ng rosaryo hanggang magumaga. Ngunit kahit gaano siya magdasal, bumabalik pa rin ang presensyang iyon. Hindi siya makapagpaliwanag kung bakit. Pero sa halit na puro takot, may halong oryenteng dumadaloy sa kanyang katawan sa tuwing nararamdaman niya ito. Tahimik na nakinig ang pari sa kabilang bahagi. Paminsan-minsan ay humihinga ng malalim, wari sinusuri kung dapat bang ituring na gawa ng demonyo o ng ibang nilalang. "Anak," sabi nito, "maaaring sinusubok ang iyong pananampalataya. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mangibabaw ang damdaming hindi nararapat." Tumango si Selina, ngunit sa loob-loob niya, may bahaging ayaw niyang mawala ang presensya. May bahagi ng kanyang puso na nagtataka, naghahanap at tila umaasa pa nga sa muling pagbalik nito. At sa gabing iyon, sa mismong kumpisalan, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at pabangong hindi niya kilala, alam niyang hindi pa tapos ang kwentong iyon. Sa katunayan, doon pa lang ito magsisimula. Makalipas ang ilang araw mula nang mangyari ang kumpisal, sinubukan ni Sister Selina na ibaling ang isip sa mga gawain sa kumbento. Abala siya sa pagtuturo ng katesismo sa mga bata tuwing umaga, pagtulong sa kusina tuwing hapon, at pag-aalaga ng hardin sa gabi. Ngunit kahit gaano siya kabusi, hindi nawawala sa isipan niya ang kakaibang presensyang bumabalot sa kanya tuwing sasapit ang dilim. Lalo itong lumilinaw sa kanyang pakiramdam na parang mas lumalapit na ito sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, matapos ang huling dasal ng mga madre, maaga siyang umakyat sa kanyang silid sa ikalawang palapag ng kumbento. Sa labas, tahimik ang paligid,
maliban sa huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin na dumadaan sa mga bintanang gawa sa kahoy. Habang nakaupo siya sa kama, pinipilit niyang tapusin ang isang binabasang aklat, ngunit paulit-ulit siyang nadidistract sa gilid ng kanyang paningin, parang may aninong dumarampi sa pader. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakikita. Nang sumilip siya sa bintana, napansin niya ang isang matangkad na figura sa labas, nakatayo sa lilim ng malaking puno ng akasya sa bakuran. Hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha nito, ngunit alam niyang nakatingin ito direkta sa kanya. Ang itsura nito ay parang natatabingan ng dilim, ngunit may kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito mukhang ordinaryong tao, masyadong tahimik, masyadong hindi gumagalaw para maging normal. Ngunit sa halip na takot ang bumalot sa kanya, isang mainit na damdamin ang umangat mula sa kanyang dibdib. Parang may humahatak sa kanya para wag iwasan ang tingin ng nilalang na iyon. Kinabukasan, dala pa rin niya sa isipan ang nakita. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa altar, napansin niyang ang amoy na bumabalot sa kanyang paligid ay kapareho ng naamoy niya sa kanyang silid noong gabing naramdaman niya ang presensya. Isang matamis na samyo ng mga bulaklak na hindi niya matukoy ang pangalan. Tumingin siya sa paligid, ngunit walang ibang tao sa kapilya maliban sa kanya. Bahagyang lumakas ang tibok ng kanyang puso at napansin niyang nagsisimulang manginig ang kanyang mga kamay. Lumipas ang mga araw at gabi at halos gabi-gabi na niyang nakikita ang aninong iyon mula sa kanyang bintana. Minsan, nakatayo lang ito sa lilim ng puno. Minsan naman ay parang dahan-dahang naglalakad palapit sa gusali. Ngunit laging humihinto bago tuluyang makalapit sa kanyang silid. Tila bang may sinusunod na hangganan na hindi nito pwedeng lampasan. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit hindi niya ito binabanggit sa ibang madre o sa pari. Pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niya na gustong itago ito, parang isang lihim na ayaw niyang pakialaman ng iba. Isang gabi, nagpasya siyang manatili sa tabi ng bintana. Nasa kanya ang pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik din. Hinintay niya ang presensya at hindi siya nabigo. Muli niyang nakita ang aninong iyon, ngunit ngayong pagkakataon ay mas malinaw na ang anyo. Matangkad ito, may mahaba at bahagyang kulot na buhok at nakasuot ng damit na tila hindi mula sa kasalukuyang panahon. Ang mukha ay kalahating natatakpan ng dilim, ngunit ang mata ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakapako lang ang tingin nito sa kanya, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, nang maliban sa bahagyang pag-ihip ng hangin sa kanyang buhok. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya makaalis sa pagkakatitig. Parang nahihipnotismo siya ng presensya nito. Mula sa labas, bahagyang tumunog ang kampanilya sa tore ng kumbento, hudyat na haing gabi na. Nang marinig iyon, ang figura ay dahan-dahang umatras, at sa loob ng ilang segundo ay tuluyang naglaho sa dilim. Naiwan si Selena na nakatayo sa tabi ng bintana, humahabol ang hininga at nakaramdam ng kakaibang panlalamig na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, habang nasa hardin siya at nagbubungkal ng lupa, napansin niya sa tabi ng puno ng akasya ang ilang nalaglag na bulaklak na hindi namumunga sa loob ng kumbento. Ang mga iyon ay eksaktong kamukha ng mga bulaklak na naaamoy niya tuwing nararamdaman ang presensya. Kinuha niya ang isa, inamoy ito, at muli niyang naramdaman ang pamilyar na kilabot at init na magkasamang dumaloy sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid at bagaman maliwanag ang araw at abala ang ibang madre, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw niya, tahimik ngunit palaging naroon. Sa kanyang puso, unti-unti nang umuusbong ang isang damdaming hindi niya inaasahan. Sa halip na matakot sa presensya, parang hinahanap-hanap na niya ito. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman
na may dahilan kung bakit siya nito minamasdan mula sa dilim. Gabi iyon ng Biyernes at malamig ang hangin sa paligid ng kumbento. Tapos na ang lahat ng gawaing bahay at ang mga madre ay nagsimula ng magpahinga. Si Sister Selina ay nasa kanyang silid, nakaupo sa tabi ng maliit na lamesa habang nakasindi ang isang kandila. May binabasa siyang aklat ng panalangin, ngunit paminsan-minsan ay napapatingin siya sa bintana, para bang may hinihintay. Tahimik ang buong palapag maliban sa marahang tunog ng hangin na dumadaan sa pasilyo. Sa kanyang isipan, bumabalik-balik ang mga gabing nakita niya ang matangkad na figura sa lilim ng akasya. Pakiramdam niya ay malapit nang may mangyaring bago. Isang bagay na magbabago sa tahimik niyang buhay sa kumbento. Habang nagbabasa, may narinig siyang tila mahina ngunit malinaw na tunog ng sapatos na dumadampi sa kahoy na sahig. Tumigil siya sa pagbabasa at nakinig. Sa bawat hakbang na naririnig niya, mas lumalapit ito sa kanyang silid. Pinilit niyang hindi kumilos, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang maramdaman niyang halos nasa harap na ng pinto ang tunog, biglang tumigil ito. Ilang segundo ang lumipas na walang kahit anong ingay, hanggang sa makarinig siya ng mahinang pag-usal ng isang pangalan. Hindi niya agad na intindihan kung sino ang tinatawag, ngunit nang ulitin iyon, malinaw niyang narinig ang pangalan niya mismo. Tumayo siya at marahang lumapit sa pinto. Nang hawakan niya ang seradura, malamig ito, na para bang nilamig sa loob ng ilang oras. Bago pa niya mabuksan, bigla itong bumukas ng dahan-dahan at sa kanyang harapan ay isang lalaking hindi makilala. Ngunit hindi rin niya kayang hiwasan ng titig. Matangkad ito, may balingkinitang pangangatawan at nakasuot ng damit na may tila kakaibang tela na kumikislap sa liwanag ng kandila. Ang buhok nito ay mahaba, bahagyang kulot, at umaabot hanggang balikat. Ngunit ang pinaka nakapukaw ng pansin ni Selina ay ang mga mata nito. Malalim na berde, tila kumikislap sa dilim. Nagulat siya nang makapasok ito nang walang anumang tunog ng pagbukas ng pinto at wala ring bakas ng paghinga. Tumalikod ang lalaki sandali, sinuri ang pasilyo, saka muling humarap sa kanya. Selina, marahang sambit nito. Huwag kang matakot. Hindi siya agad nakapagsalita, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng galit o pangamba. Para bang alam ng kanyang puso na hindi ito kaaway. Sino ka? Mahinang tanong. Lumapit ang lalaki ng ilang hakbang at ngumiti ng banayad. Ako si Adriel at matagal na kitang minamasdan, sagot nito. Nang marinig niya yon, isang malamig na kilabot at init ang sabay na dumaloy sa kanyang katawan. Nais niyang magtanong kung bakit, ngunit nauunahan siya ng hiya at pagkalito. Napansin ni Adriel ang pag-aalinlangan niya at marahang nagsalita muli. Hindi ako tao, Selina. Isa akong nilalang mula sa mundong hindi nakikita ng karamihan. Matagal na akong nakatali sa lupang ito bago pa itinayo ang kumbentong ito. At mula nang dumating ka rito, may kakaiba sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Kaya't gabi-gabi, pinagmamasdan kita, hindi upang takutin ka, kundi upang tiyakin na ligtas ka. Napatingin si Selina sa paligid para bang baka may ibang makarinig. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mong bantayan? Tanong niya. Saglit na tumahimik si Adriel, tila nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalita. Dahil ang liwanag mo ay naiiba, sa mundong puno ng kadiliman at ingay, ikaw ay parang ilaw na hindi namamatay. At sa isang tulad ko, ang ganitong liwanag ay bihira at mahalaga. Hindi siya makapagsalita agad. Sa halip, pinili niyang pagmasdan ito ng mas mabuti. May aura si Adriel na tila naglalaman ng parehong lakas at lungkot. At sa kabila ng kakaibang anyo, may mainit na kabaitan sa kanyang mga mata. Lumapit pa ito ng isang hakbang at dumampi ang malamig ngunit banayad na hangin sa pagitan nila. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, dagdag ni Adriel. Nais ko lang malaman mo na narito ako.
At kung sakaling may mangyaring kakaiba sa paligid, huwag kang matakot na tawagin ang pangalan ko. Bago pa makasagot si Selena, bahagyang umihip ang malakas na hangin mula sa bintana at sa isang iglap, wala na si Adriel sa kanyang harapan. Naiwan siya sa kanyang silid. Hawak ang rosaryo, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa gabing iyon, alam niyang nagsimula na ang isang bagay na hindi na niya mababawi. At hindi niya tiyak kung dapat niya itong pagsisihan o yakapin. Kinabukasan, tila walang nagbago sa gawain ni Sister Selena. Patuloy siyang nakangiti habang tumutulong sa kusina, nakikipagkwentuhan sa ibang madre at inaasikaso ang mga bata sa katesismo. Ngunit sa loob niya, may mabigat na lihim na kumakain sa kanyang isip. Hindi niya maalis sa kanyang gunita ang gabing hinarap niya si Adriel. Ang tinig nito, ang mga matang kumikislap sa dilim, at ang mga salitang binitiwan na tila ba nakaukit na sa kanyang puso. Hindi iyon parang isang panaginip na madaling kalimutan. Totoo ang lahat. At ngayon, may isang bagay siyang nararamdaman na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang matinding pag-usisa na halong takot at kakaibang paghanga. Sa buong maghapon, ramdam niya na para bang sinusundan siya ng mga matang hindi nakikita. Tuwing mag-isa siya, sa hardin man o sa pasilyo ng kumbento, pakiramdam niya'y may presensya sa paligid. Minsan, sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumagalaw, ngunit kapag siya'y lumilingon, wala naman siyang nakikita. Pinipilit niyang itanggi sa sarili na hinahanap-hanap na niya ang presensya ni Adriel. Ngunit tuwing hapon na nagsisimula ng dumilim, palihim na sumisilip ang kanyang mga mata sa direksyon ng bintana o ng lumang akasya sa bakuran. Isang gabi, matapos ang huling panalangin, nagdesisyon siyang manatili ng mas matagal sa kapilya. Ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng payapang anino sa mga dingding habang siya ay nagdarasal sa harap ng altar. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kandilang pumuputok-putok at mahina niyang paghinga ang naririnig. Ngunit unti-unti, may narinig siyang mahinang paglapit ng mga yapak mula sa likuran. Hindi ito kasing bigat ng yapak ng tao, parang banayad lang. Halos dumadampi sa sahig. Napahinto siya sa pagbigkas ng panalangin. Nakiramdam. Nang magpasya siyang lumingon, nandoon si Adriel. Nakatayo ilang hakbang ang layo sa kanya. Ang anyo nito'y malinaw na malinaw sa liwanag ng mga kandila. Hindi siya makapagsalita. Tahimik lamang itong lumapit. Ang bawat hakbang ay parang walang tunog. Nang halos magkalapit na sila, tumigil ito at tiningnan siya ng diretso sa mata. Hindi ako masamang nilalang, Selena. Sabi ni Adriel, mababa ngunit malinaw ang boses. Alam kong may alinlangan ka, pero gusto kong malaman mo na wala akong intensyong saktan ka. Matagal na akong tagapagbantay ng lugar na ito. Ang mga puno, ang hangin, at ang katahimikan sa paligid. Lahat yan ay bahagi ng mundong kinabibilangan ko bago pa itinayo ang kumbentong ito. Tahimik siyang nakinig, pilit inuunawa ang mga sinasabi. Kung ganoon, tanong niya, bakit mo ako minamasdan gabi-gabi? Bahagyang ngumiti si Adriel, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lungkot. Dahil sa lahat ng taong dumaan sa lugar na ito, ikaw ang tanging hindi nagdala ng ingay sa lupa. Ang iyong presensya ay nagpapalakas sa enerhiya dito. May mga nilalang na hindi masaya sa ganito. May mga espiritu at engkanto rin na gustong makita kang umalis dahil ang liwanag na dala mo ay nagpapahina sa kanila. Kumunot ang noo ni Selena. At ikaw, hindi ka ba kabilang sa kanila? Umiling si Adriel. Hindi. Ako ang pumipigil sa kanila. Ngunit hindi ko magagawa iyon kung wala ako sa paligid mo. Sandaling katahimikan ang sumunod. Naririnig ni Selena ang tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sinabi nito, hindi niya magawang katakutan si Adriel. Sa halip, lalo siyang nahulog sa lambing ng tinig nito. Sa paraan ng pagtingin nito na parang nakikita hindi lang ang kanyang anyo,
kundi pati ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina niyang wika, bakit ngayon mo lang ipinakita ang sarili mo? Lumapit pa si Adriel. Halos magdikit na ang kanilang mga kamay. Dahil ngayon lang kita naramdaman na handang makinig. Ang gabing iyon ay nagtapos sa isang usapang mas mahaba kaysa sa inaasahan ni Selena. Nagtanong siya tungkol sa mundo ng mga engkanto at ipinaliwanag ni Adriel na may mga hangganan na hindi maaaring tawirin ng mga tulad niya ng basta-basta. Ibinahagi nito na may mga patakaran silang sinusunod at ang paglapit sa isang mortal ay may kasamang panganib para sa dalawang panig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nito maikakaila na may kakaibang hatak si Selena sa kanya. Isang hatak na hindi niya kayang talikuran. Nang umuwi na siya sa kanyang silid, iba ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang siya nakarinig ng kwento mula sa isang engkanto, kundi naramdaman din niya ang pag-aalala at pagtingin nito sa kanya. Kinagabihan, bago siya pumikit, nagdasal siya tulad ng dati. Ngunit sa halip na humingi ng tulong para mawala ang presensya, humiling siya na sana'y makita niyang muli si Adriel sa mga susunod na gabi. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya kayang bumalik sa dati. May isang pintuan na nabuksan sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo nito, at hindi niya tiyak kung gusto ba niyang isara iyon o tuluyan ng buksan. Makalipas ang ilang araw mula sa huling pagkikita nila ni Adriel, napansin ni Selena na mas naging kakaiba ang paligid ng kumbento. Sa araw, tila walang problema. Payapa ang hardin, maayos ang kapilya, at masigla ang gawain ng mga madre. Ngunit pagsapit ng gabi, may mga bagay na hindi na maipaliwanag. Minsan ay maririnig niya ang biglaang pagbukas at pagsara ng mga bintana sa lumang bahagi ng kumbento kahit walang hangin. May pagkakataon ding mararamdaman niya ang malamig na hininga na dumadampi sa batok niya kapag nag-iisa siya sa pasilyo. Ngunit higit sa lahat, ramdam niyang may mga matang matalim na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Hindi iyon si Adriel, iba ang presensya. Isang gabi, habang papunta siya sa kapilya para sa personal na panalangin, napansin niyang may kumikilos sa dulo ng pasilyo. Akala niya'y isa sa mga madre na nakalimutang magsara ng ilaw. Ngunit nang lapitan niya, wala siyang nadatnan kundi malamig na hangin at bahagyang amoy ng lupa at dahon. Binalewala niya ito at nagtuloy sa kapilya. Ngunit pagkapasok niya, biglang nagdilim ang paligid. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na namatay at narinig niya ang mababang tinig ng isang nilalang na hindi niya nakikita. "Hindi ka nababagay dito," bulong nito, malamig at puno ng galit. Napatras siya, ngunit bago pa siya makasigaw, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanya. At mula sa dilim ay sumulpot si Adriel. Inawakan siya ni Adriel sa braso at inilapit sa kanya para bang tinatakpan siya mula sa hindi nakikitang kaaway. Ramdam niya ang lakas ng pagkakahawak nito at ang lamig ng hangin na bumabalot sa kanilang paligid. Sa isang iglap, nagbukas ang lahat ng kandila at muling nagliwanag ang kapilya, ngunit wala na ang presensya ng nilalang. "Sabi ko na nga ba," mariing wika ni Adriel habang tinititigan siya, "hindi ka ligtas. May mga nilalang dito na hindi katulad ko, hindi nila gusto ang presensya mo dahil pinapalakas mo ang liwanag ng lugar na ito." Huminga siya ng malalim. Pilit inaayos ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Bakit ako? Ano bang meron sa akin?" tanong niya, halos pabulong. Tumingin si Adriel sa kanya. Seryoso ang mga mata. "Ikaw ay may dalang lakas na hindi mo alam. Sa bawat panalangin mo, sa bawat gawain mo sa kabutihan, may enerhiyang umaabot sa ibang mundo. Para sa ilan, iyon ay nakakaakit. Para sa iba, iyon ay nakakasakit sa kanila. At para sa mga nilalang na kagaya ko, iyon ay nakakahumaling."
Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, pinagmasdan niya si Adriel. Sinusubukang basahin ang mga salitang hindi nito sinasabi. Kita niya ang tensyon sa panga nito. Para bang may gusto pang sabihin, ngunit pinipigilan. Kung ganun, wika niya sa huli, ano ang plano mo? Hindi ka naman pwedeng laging nandito para bantayan ako. Umiling si Adriel. Kaya nga dapat kang magtiwala sa akin. Kung wala ako, baka mapahamak ka. May mga paraan para maging ligtas ka. Ngunit kailangan mong hayaan akong manatili sa paligid mo. Sa sumunod na mga gabi, hindi na kasing tahimik ang kanilang mundo. Tuwing madaling araw, dinala siya ni Adriel sa lumang hardin sa likod ng kumbento. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nag-uusap sila ng mas matagal. Minsan ay nagkukwento si Adriel ng mga panahon bago pa naitayo ang kumbento, kung paanong ang lupang iyon ay dating sentro ng isang kaharian ng mga nilalang na nakatago sa mata ng tao. May mga puno noon na mas mataas pa sa anumang gusali, at ang hangin ay may dalang awit mula sa mga diwatang nagbabantay. Ngunit nang dumating ang mga tao, unti-unting nawala ang mga iyon, at naiwan lamang ang ilang tulad niya na nakatali sa lupa dahil sa pangako o sumpa. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Selena na nagbabago ang paraan ng pagtingin niya kay Adriel. Hindi na ito basta presensya na nagbibigay ng kakaibang kaba. Sa halip, may hatid itong seguridad at init na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapag magkasama sila sa hardin, madalas nitong hawakan ang kanyang kamay ng marahan habang nagkukwento, at sa bawat haplos nito ay tila ba lumalakas ang kanyang loob laban sa mga nilalang na bumabalakid sa kanya. Ngunit isang gabi, habang nag-uusap sila, biglang may malakas na ugong ng hangin na sumira sa katahimikan. Ang mga halaman sa paligid ay tila ba napilitang yumuko, at sa dilim ay may mga matang nagliliwanag na nakamasin sa kanila. Ito na naman sila, bulong ni Adriel, sabay igting ng hawak sa kanya. Kailangan mong pumasok, Selena. Ngunit bago pa siya makakilos, isang aninong mas malaki at mas mabigat ang presensya ang lumitaw sa gilid ng hardin. Ila sinusubukan siyang agawin mula sa kamay ni Adriel. Sa sandaling iyon, unang beses niyang nakita si Adriel na tunay na nagalit. Ang mga mata nito ay nagliwanag ng mas matindi, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang liwanag na tila humahampas sa mga nilalang na nasa paligid. Napaatras ang mga ito, ngunit alam niyang hindi iyon ang huling pagtatangka. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, humarap si Adriel sa kanya at tiningnan siya ng may matinding determinasyon. Hindi ko na kayang hayaang magpatuloy ito. May kailangan tayong gawin para tapusin ang lahat. At sa titig nito, alam niyang darating ang oras na kakailanganin niyang magpasya kung hanggang saan siya handang sumama sa mundo ni Adriel. Mula ng gabing nilabanan ni Adriel ang mga nilalang na nagtangkang lumapit kay Selena, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Ngunit hindi na basta-basta lumalapit si Adriel sa kumbento kapag hindi siya sigurado na ligtas ang paligid. Sa halip, tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw at habang natutulog pa ang ibang madre, dumadaan siya sa lumang pinto sa likod ng kumbento na halos wala nang gumagamit. Doon niya dinadala si Selena sa hardin na halos nakalimutan na ng iba. Nakatago sa likod ng makapal na pader at puno ng mga lumang halaman na tila ba may sariling buhay. Sa harding iyon, nagsimula ang kanilang lihim na pagtitipon. Sa simula, puro pag-uusap lamang ang kanilang ginagawa. Nakikinig si Selena sa mga kwento ni Adriel tungkol sa kanyang mundo. Isang kaharian na hindi nakikita ng mga mortal, puno ng mga nilalang na may iba't ibang anyo at kapangyarihan. Ikinukwento nito ang mga lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan, ang mga punong hindi nalalagas ang dahon, at ang mga halimuyak ng bulaklak na wala sa mundong mortal. Kapag nagsasalita si Adriel, para bang dinadala siya nito roon sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sa bawat paglalarawan nito,
mas lalo siyang naaakit sa ideya ng mundong iyon, kahit alam niyang isa lamang siyang madre na tumupad ng panata na manatili sa loob ng kumbento. Lumipas ang mga gabi at dahan-dahan nagbago ang kanilang ugnayan. Hindi na lamang si Adriel ang nagsasalita. Unti-unti na ring nagsimulang magbukas si Selena. Ikinuwento niya ang buhay niya bago pumasok sa kumbento, kung paano siya lumaki sa isang pamilyang mahirap sa probinsya at kung paano siya nagpasya na italaga ang kanyang sarili sa simbahan. Ngunit inamin din niya na may mga gabi na nararamdaman niyang may kulang, na para bang may tinatahak siyang landas na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa bawat pagtanggap at pakikinig ni Adriel, nararamdaman ni Selena na para bang may kasangga siya sa mundo na hindi siya huhusgahan. Minsan, habang nakaupo sila sa tabi ng isang lumang batong mesa sa hardin, may mga pagkakataong magtatama ang kanilang mga mata at hindi na agad lumilihis. Sa mga sandaling iyon, parang tumitigil ang oras. May mga pagkakataong mararamdaman ni Selena ang malamig ngunit banayad na haplos ni Adriel sa kanyang kamay, isang simpleng kilos na nagdadala ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na niya maitatanggi sa sarili na may damdaming unti-unting sumisibol sa pagitan nila. Isang damdaming matagal na niyang pinipigilan, ngunit na yon ay hindi na niya kayang takasan. Ngunit sa likod ng mga tahimik na sandaling iyon, alam nilang pareho na hindi sila ligtas. Isang gabi, habang nasa hardin sila at nag-uusap, biglang may dumaan na malamig na hangin na tila ba may dalang banta. Tumigil si Adriel sa pagsasalita, nakikinig sa paligid. "Hindi tayo magtatagal dito," mahinang sabi niya. May mga matang nakamasid. Hindi na siya nagbigay ng detalye, ngunit ramdam ni Selena ang bigat ng sinabi nito. Sa kabila ng kagustuhan niyang manatili pa, alam niyang may mga nilalang na hindi titigil hanggat hindi siya nawawala sa lugar na iyon. Pagbalik niya sa kanyang silid noong gabing iyon, hindi siya mapakali. Ramdam niya ang tensyon at pangambang hindi niya alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila nito, naisip din niyang kung wala si Adriel, baka noon pa siya napahamak. Hindi niya alam kung paano siya haharap sa mga nilalang na iyon ng mag-isa. Kaya't kinabukasan, nang makita niya muli si Adriel sa hardin, siya na mismo ang nagtanong, "Hanggang kailan mo ako poprotektahan?" Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, saka sumagot, "Hanggang sa araw na hindi mo na ako kailangan, o hanggang sa araw na hindi na kita kayang ipaglaban." Mula noon, mas naging matatag ang loob ni Selena tuwing kasama si Adriel. Sa bawat gabi na lumilipas, hindi na lang ito basta proteksyon. May kakaibang aliw at kapanatagan siyang nararamdaman kapag nasa presensya niya ang engkanto. Minsan, kapag naglalakad sila sa hardin, hindi na siya nag-aalangan na lumapit sa kanya. At paminsan-minsan, ang kanilang mga daliri ay magtatama at maghahawak ng saglit bago muling bibitaw. Sa mga lihim na pagtitipon na iyon, hindi maiiwasang may mga gabing tila mas matagal ang kanilang pananatili kaysa dati. At sa bawat gabing iyon, mas lalo silang nagiging malapit. Mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Para kay Selena, ang hardin ay hindi na lamang isang lugar ng pag-iwas sa panganib, naging tahanan na ito ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Damdaming kahit alam niyang bawal, ay tila mas mahirap suwayin habang lumilipas ang panahon. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa bawat lihim nilang pagkikita, alam nilang pareho na may patutunguhan ang lahat ng ito. Isang landas na magdadala sa kanila sa mas masalimuot at mas matinding desisyon sa mga darating na araw. Magsisimula pa lang ang ulan nang utusan si Sister Selena na bumaba sa lumang silong ng kumbento upang ayusin ang talaan ng mga gamit para sa pista ng parokya. Ang silong ay isang mahabang pasilyo ng kahoy at bato, may lumang aparador at kahong-kahong kandila, damit pang mesa ng altar at ilang sagradong gamit na hindi na ginagamit. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa bubong ay ang unti-unting paglalim ng dilim.
at sa pagitan ng kulog at kidlat ay maririnig ang basang hangin na pumapasok sa pihit ng bintanang kawayan. Kalmado ang loob niya habang hawak ang panulat at talaan. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas ay sumisingit ang tila mahihinang yabag na hindi kanya dumadampi at napapawi, parang humahabol lang sa anino. Matagal na niyang kabisado ang katahimikang iyon, kaya mabilis niyang napansin ang kakaibang lamig na sumiksik sa batok niya. Ang kandilang sindi sa dulo ng lamesa ay kumurap-kurap at bumigat ang amoy ng lupa at lumot na parang kaliit-liitang tingga sa hangin. Paglingon niya sa dulo ng pasilyo, may isang malabong anyo na bahagyang humihiwalay sa pader. Hindi malinaw ang mukha, ngunit malinaw ang galaw. Mabagal, parang tubig na gumagalaw sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ilang beses na siyang nakadama ng presensya, ngunit na yung gabing ito, ibang uri ang humpak na lamig at ang amoy na parang nabubulok na dahon sa gilid ng ilog. Itinapat niya ang rosaryo sa dibdib at humugot ng malalim na hininga. Sinusubukang sabayan ng loob ang tibok ng puso. Nagpanggap siyang abala, ngunit unti-unting tumitindi ang ingay sa paligid. Mga kahong tila hinahaplos ng hindi nakikitang kamay, mga lubid na dahan-dahang sumasayad sa sahig at isang pinto sa dulo na kusang bumukas na parang may humila. Sa isang iglap, pumasok ang mga patak ng ulan at sumabay ang masangsam na amoy ng latak ng ilog. At doon niya ito nakita ng buo. Ang anino ay kumapal, humugis ng isang payat na nilalang na may mga mata lamang ang malinaw. Kumikislap sa dilim na parang basang batong makinis. Hindi iyon anyo ng tao o ng karaniwang espiritu. May bigat at galaw ito na parang hatak ng tubig baha. Naglakad itong palapit na walang sapak na yabag at sa bawat hakbang ay tila lumulubog ang sahig sa lamig. Napaatras si Selena, ngunit saktong pagbigkas niya ng isang panalangin, biglang pumintig ang hangin sa gilid, parang humiwalay ang hamog at may malamig na braso na marahang humawak sa siko niya. Si Adriel, nabasa ng ambon, ang buhok ay bahagyang dumikit sa sentido, ngunit matalimang tingin na parang tabak na tumatama sa liwanag. Huwag kang bibitaw, marahan niyang sabi, at sa pagitan ng bulong at utos ay may katiwasayan na gumapang sa dibdib ni Selena. Ngunit hindi agad umurong ang nilalang. Kumalat ang anyo nito sa sahig, humaba at humakyat sa pader na parang lumot. Pagkatapos ay humati sa dalawang manipis na braso ng anino na sabayang umabot sa kanilang harap. Dumikit ito sa sinag na nakabuo ng arko at ang arko ay umingit na parang lubid na hinila ng madiin. Napasinghap si Selena at noon niya nakita kung paanong sa mata ni Adriel ay sumindi ang isang mas malamig na liwanag. Panganod, bulong niya kay Selena na hindi inaalis ang tingin sa anino. Hindi sila natitinag sa dasalang. Hila sila ng baha at alaala, kailangan ng hangganan. Kinuha ni Adriel ang isang lumang tansong krus sa estante. Pinasadahan ng palad at parang may kislap na kumapit dito. Ibinaba niya ito sa sahig sa pagitan nila at ng nilalang, at ang sahig ay tila huminga at uminit sa ilalim ng krus. Parang nabundol ang panganod, kumibot, umurong at nagkiskisan ang tila buto nitong anino. Pagkatapos ay mabilis na naglatag ng alinlangan. Sa huling buhos ng ulan sa bintana ay marahang umurong ang nilalang. Dumausdos pabalik sa pinto, tumagos sa basang hangin at nawala na tila tumalon sa mismong anino ng ulan. Umumpa ang lamig. Ang kandila ay muling tumayo ang apoy at ang amoy ng latak ay napalitan ng banayad na halimuyak ng bulaklak ni Adriel. Noon lang napansin ni Selena ang bahagyang hiwa sa likod ng kamay ni Adriel. Marahil nang hawakan niya ang tansong krus. Maliit lang ito ngunit may maningning na patak ng dugo. Hindi ganap na pula, parang pinaghalong apoy at hamog sa ilalim ng ilaw. Hinawakan niya ang kamay at maingat na pinunasan gamit ang kanyang panyo. Halos walang ingay na kumikilos.
nakatuon ang tingin sa sugat na dahan-dahang nagsasara, na parang gumagaling mula sa loob. Nasasaktan ka rin, mahinang sabi niya at bahagyang natawa si Adriel na para bang ikinagagaan ang loob niya ang mismong pagkabahala ni Selena. Kapag lumapit ako sa hangganang ito nang walang pahintulot, oo, sagot niya. Pero hindi ako mawawala hanggat narito ka. Umangat ang tingin ni Selena at sa lapit nila ay nasulyapan niya ang kakaibang pagod sa mukha ni Adriel. Hindi pagod ng mortal na katawan, kundi bigat ng paninindigan. Sa di maipaliwanag na bugso, itinuloy niya ang paghawak sa kamay nito at hinila siya ng marahan palapit. Para bang gusto niyang tiyaking totoo pa siya at hindi lang humuhulagpos na usok. Napatigil si Adriel, saka pumayag na yakaping siya, isang yakap na hindi marahas, hindi rin nakagawiang banal, kundi yakap na kumukupkup laban sa lamig ng mundong hindi nakikita. Naririnig niya ang ulan sa itaas, ang pagpitik ng kandila, at ang sariling tibok ng puso na unti-unting nagiging pantay sa tahimik na ritmo ni Adriel. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nanatili roon. Sa pagitan ng paghinga at pagkalma, naramdaman niya ang init na matagal na niyang isinantabi. Hindi nagmamadali, hindi humihingi, ngunit malinaw ang direksyon. Kumalas si Adriel ng dahan-dahan at marahang tinapik ang balikat niya. Parang sinasabing tapos na ang panganib sa gabing iyon, ngunit magsisimula pa lang ang mas malalim na pagsubok. Hindi sila hihinto, sabi niya. May nag-uudyok sa kanila mula sa labas ng pader ng kumbento. May lumang daan ng tubig sa ilalim ng lupa at doon sila dumaraan. Maaari kong isara ang lagusan, pero kailangan kong dalhin ka sa pinanggagalingan nito. Doon sa may gulod na nakaharap sa ilog. Hindi ngayon, ngunit malapit. Tumango si Selena, naglalakbay ang isip sa larawan ng ilog at ng gulod na minsan niyang nadaanan sa lumang mapa ng kumbento. Sasama ako, sagot niya. At kahit marahan ng tinig, ramdam niya ang kabuuan ng sarili sa desisyong iyon. Sa wakas ay bumalik ang banayad ng ngiti ni Adriel. Yaong ngiting may kaunting liwanag sa gilid, saka siya sinabihang bumalik muna sa itaas at magpahinga. Inayos nila ang ilang natumbang kahon, isinarang mabuti ang pinto. At bago sila maghiwalay sa paanan ng hagdan, ay nagpalitan sila ng tingin na parang sumpa ng katahimikan. Iingatan ng lihim at higit sa lahat ang isa't isa. Pagbalik niya sa silid, ramdam pa rin niya sa balat ang nalabi sa yakap ni Adriel at ang pinong panginginig ng takot na natunaw sa gilid ng tapang. Kumiga siya na hindi na humihingi ng senyales sa langit. Sa halip ay humiling na lamang ng lakas para sa araw na darating. Sa labas, unti-unting humina ang ulan. Sa silong, sa tabi ng tansong krus na ipinatong ni Adriel, muling bumalik ang karaniwang amoy ng kahoy at kandila. At sa gitna ng lahat ng ito, alam ni Selena na ang lihim nilang mundo ay umusad na lampas sa pangamba. Naging totoo ang panliligalig at kapalit nito ay naging mas totoo rin ang paghawak niya sa kamay ni Adriel, isang pangakong hindi binigkas ngunit malinaw sa parehong tumitibok na puso. Sumapit ang gabing malinaw ang buwan at tila tahimik ang paligid ng kumbento. Matapos ang karaniwang gawain at panalangin, hindi agad umuwi sa kanyang silid si Selena. Sa halip, nagpunta siya sa likod na pinto patungo sa hardin. Alam niyang darating si Adriel, tulad ng napag-usapan nila matapos ang insidente sa silong. Nang tuluyan siyang makalabas, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng pamilyar na amoy ng mga bulaklak na palaging dala ng presensya ni Adriel. Sa lilim ng mga puno, nakita niya itong nakatayo, nakasuot ng maitim na damit na may bahagyang kinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila mas malapit na yon ang anyo nito sa pagiging mortal. Ngunit sa mga mata pa lang, malinaw ang kakaibang kinang na hindi kayang itago. Lumapit si Selena at bago pa siya makapagsalita, nagsimula ng magsalita si Adriel. Hindi ko na kayang itago ang totoo, Selena. Matagal na kitang pinagmamasdan, hindi lamang dahil gusto kitang protektahan,
kundi dahil may bagay akong nararamdaman na hindi ko dapat maramdaman. Napalunok si Selena, sinusubukang huwag magpahalata sa biglang panginginig ng kanyang mga kamay. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong. Umusad si Adriel palapit, hanggang maramdaman niya ang bahagyang init mula sa pagitan nila. Mahal kita. Diretsyong sagot nito. Walang alinlangan sa pinig. Alam kong mali ito sa mata ng iyong mundo. At alam kong mahirap paniwalaan mula sa isang tulad ko. Ngunit iyon ang totoo. Parang natigil ang lahat sa paligid. Hindi agad nakasagot si Selena. Alam niyang mula nang magsimula ang lahat, may unti-unting nabubuong damdamin sa kanya para kay Adriel. Ngunit pinipilit niya itong itanggi sa ngalan ng kanyang panata at tungkulin. Ngunit ngayong malinaw na sinabi ito ng engkanto, hindi na niyang maitago ang totoo sa sarili. Adriel, mahina niyang bulong. Halos ayaw lumabas ng boses. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Alam kong bawal. Alam kong hindi ako pwedeng mahulog sa ganitong damdamin. Pero napatingin siya sa mga mata nito. Hindi ko na rin kayang itanggi na mahal din kita. Sa pag-aming niyang iyon, marahang lumapit si Adriel. Iniangat ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Selena. Hindi kita pipilitin at hindi ko hihilingin na bitawan mo ang lahat para sa akin kung hindi mo pa handa. Pero kailangan mong malaman na kahit ano ang mangyari, hindi kita iiwan. Ramdam ni Selena ang kabigatan ng mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok sa kumbento, nakadama siya ng koneksyon na hindi kayang ibigay ng patahimikan at panalangin lamang. Isang koneksyon na buhay, mainit at totoo. Tumahimik silang dalawa ng ilang sandali, tanging hangin at huni ng mga kuliglig ang naririnig. Pagkatapos ay marahang yumuko si Adriel at dahan-dahan hinalikan si Selena. Hindi iyong halik ng pagmamadali o pagnanasa, kundi halik na puno ng pag-aalaga at pagnanais na ipahayag ang damdaming matagal nang nakatago. Ramdam ni Selena ang lamig ng kanyang balat, ngunit may kasamang init na tila dumadaloy mula sa puso nito. Sa sandaling iyon, parang wala ng ibang mundo kundi silang dalawa lamang, magkadikit sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila tahimik, ngunit malinaw sa kanilang mga mata ang kasunduan. Hindi nila alam kung saan hahantong ang ugnayan na iyon, ngunit handa silang tanggapin ang lahat ng kapalit nito. Selena, wika ni Adriel, mula ngayon, mas magiging mapanganib ang paligid. Kapag nalaman ng iba kung ano ang meron tayo, gagawin nila ang lahat para paghiwalayin tayo. May mga nilalang sa mundong ko na hindi matatanggap ito. At may mga tao sa mundo mo na huhusgahan ka. Kailangan mo magpasya kung kakayanin mo. Huminga ng malalim si Selena, iniisip ang bawat salitang narinig. Alam niyang totoo ang sinabi ni Adriel. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang nagpasya. Kung may haharapin tayong panganib, haharapin natin ang magkasama. Hindi ko alam kung hanggang saan ako aabot, pero alam kong hindi ko na kayang bumalik sa dati na wala ka. Marahan siyang ngumiti at kita sa mukha ni Adriel ang bahagyang ginhawang tila matagal na nitong hinihintay. Naglakad sila sa paligid ng hardin, magkahawak ang kamay, at sa bawat hakbang ay tila mas tumitibay ang kanilang pasya. Ngunit sa dulo ng hardin, bago sila maghiwalay, may naramdaman silang presensya na nagmamasid mula sa malayo. Hindi nila nakita kung sino o ano iyon, ngunit pareho nilang alam na may nakaalam na sa lihim nila. Sa pag-uwi ni Selena sa kanyang silid, ramdam niya ang magkahalong takot at pananabik. Takot sa mga maaring mangyari, ngunit pananabik na sa wakas ay hindi na niya itinatago ang nararamdaman. Sa gabing iyon bago siya pumikit, hindi panalangin ang una niyang naisip, kundi ang mukha ni Adriel at ang halik na iyon na parang nagbukas ng isang pintuang hindi na niya kayang isara. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, sinubukan ni Selena na ipagpatuloy ang karaniwan niyang takbo ng araw. Maaga siyang bumangon,
nagwali sa kapitbahay na pasilyo ng dormitoryo ng mga madre at tumulong sa paglalagay ng bagong tela sa altar para sa darating na linggo. Nakinig siya sa maikling pagtuturo ng Madre Superiora tungkol sa kahinahunan at pag-iwas sa tsismis at buong pusong tumango, bagaman ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa tagpo sa hardin. Sa bawat pagkakataong sisikad ang alaala ng halik ni Adriel, kumikirot ang kanyang dibdib sa paraan na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito sakit, kundi isang uri ng paggising na parang matagal nang nananahimik sa kailaliman. Ayaw niyang magmukhang lumulutang, kaya mas binilisan niya ang kilos, mas inayos ang bawat tiklop ng puting tela, mas binantayan ang sariling tinig na manatiling kalmado at banayad. Pagsapit ng dapitapon, nandilim ang langit ng mas maaga sa nakasanayan. Umuugong ang hangin mula sa ilog sa ibaba ng gulod at ang naglalakihang ulap ay nagbabadya ng buhos na marahas. Sa hapag ng maliit na kusina, habang nagbibilang ng natitirang kandila para sa gabing pagninilay, naulinigan ni Selena ang paos ngunit maamo na tinig ng Madre Superiora. Wari walang kinalaman sa kanya ang pahayag nito, ngunit tumagos sa loob niya ang pangungusap. May mga desisyong hindi laging nakasulat sa aklat, ngunit alam ng puso kung alin ang totoo. Maging tapat, higit sa lahat, sa sarili at sa Diyos. Tumango si Selena at naunawaan niyang isang tahimik na paalala iyon, hindi laban, hindi rin pahintulot, kundi isang pinto na maaari niyang pag-isipan. Pagpatak ng hating gabi, nagsimulang bumuhos ang ulan. Mabilis, mabigat, may bahagyang pagkulog sa malayo. Nakita ni Selena ang aninong gumuhit sa labas ng bintana. Hindi aninong nakakatakot, kundi pamilyar na katahimikan na kumakatok sa kanyang loob. Hindi na niya tinanong ang sarili kung dapat ba. Isinuot niya ang manipis na balabal at dahan-dahang lumabas sa likod na pinto, patungo sa hardin. Ang damo ay basa, ang hangin ay malamig na parang humahaplos ng paulit-ulit sa balat, at ang mga dahon ay umiindayog sa bigat ng tubig sa lilim ng akasya. Humakbang siya at nasilayan ang anyong matagal na niyang inaasahan. Nakatayo si Adriel, tila walang bahid ng ulan sa mismong paligid niya, ngunit nababasa ang lupang tinatapakan. Ang mahaba niyang buhok ay nakadikit sa sentido at ang mga mata ay kumikislap na parang may sariling sinad. Wala itong salitang ibinato sa unang sandali. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan. Tinitingnan ang mukha ni Selena na para bang binabasa ang kalagayan ng kanyang loob. "Handa ka pa rin?" tanong ni Adriel, na ang tinig ay halos matabunan ng patak ng ulan. "Hindi ako umatras," tugon ni Selena. At sa simpleng sagot ay naroon ang lahat ng hindi niya kayang sulatin sa papel. Ang pangako sa sarili, ang katapatan sa damdamin, at ang pagtanggap sa kapalit nito. Humakbang si Adriel ng mas malapit at marahang kinuha ang kamay niya. Sa dampi ng palad nito, naramdaman ni Selena ang parehong lamig at aliw, na parang pinagsamang hangin ng gabi at init ng ilaw ng kandila. Itinaas ni Adriel ang kamay niya at idinampi sa sariling dibdib, sa lugar kung saan dapat tumitibok ang puso. "Sa mundong pinanggalingan ko," mahina nitong sabi, "ang ugnayan ay hindi lang salita. Ito ay lagda sa hangin, bahid sa liwanag, at guhit sa tubig. Kung tatanggapin mo, mag-iiwan ako ng bakas na magbabantay sa paligid mo. Hindi iyon tanikala, kundi payong sa unos." Tumango si Selena at sa pagtango niyang iyon, parang may pintong muling bumukas. Umikit si Adriel at umusal ng salitang hindi naunawaan ni Selena. Mahabang tugmaan ng tunog na parang matandang awit. Sa pagitan ng kanilang mga palad, may umusbong na init na marahan. Hindi masakit, hindi rin natatasunog, kundi mainit na huni na gumapang paakyat sa kanyang bisig. Nang dumilat si Adriel, may manipis na guhit ng liwanag na tila kumislap sa pulso ni Selena. Sandaling-sandali lamang bago tuluyang maglaho, parang alon na sumayad at umurong. Hindi ito makikita ng karaniwang mata, paliwanag niya,
pero mararamdaman ng mga nilalang na nangangamba sa'yo. Alam nilang hindi ka nag-iisa. Hindi na napigilan ni Selena ang paglakas ng tibok ng puso. Lumapit siya at humugot ng hininga, tinitigan ang mga mata ni Adriel sa gitna ng ulan. Hindi ako nag-iisa, ulit niya, ngunit ngayon ay parabang panata sa sarili. Sa sumunod na sandali, walang marahas, walang pagmamadali, tumaas ang mukha ni Selena at sinalubong ang mga labi ni Adriel. Humaba ang halik na iyon. Hindi na pagsubok, hindi na tanong, kundi malinaw na sagot. Ang ulan ay kumakaway sa dahon. Ang lupa ay umaamoy ng sariwang buhay at ang hangin ay tila sumabay sa ritmo ng kanilang paghinga. Sa pagitan ng lamig ng gabi at init ng pagkakalapit nila, sa wakas ay tumigil ang pangangatwiran at naghari ang tahimik na katotohanan. Pinili nila ang isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakahinga sila ng sabay at nagkatitigan na parang ngayon pa lamang tunay na nagkakilala. May kapalit ito, paalala ni Adriel, bagaman may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Hindi ako mawawala, ngunit mas titindi ang hamon. May mga matang hindi masasanay sa ating liwanag. Tumango si Selena at sa puntong iyon ay wala na ring takot ang kanyang sagot. Kung may paparating, haharapin natin. Sabihin mo kung paano kita matutulungan. Bahagyang natawa si Adriel at ang tawa niyang iyon ay parang unang sinag ng araw sa likod ng bagyo. Sa ngayon, wika niya, sapat na ang katapatan. Huwag mong ikaila sa sarili mo ang totoo. Kapag may nagtanong sa puso mo, sagutin mo ito ng walang pag-iwas. Naglakad sila sa gilid ng hardin. Walang payong, hinahayaan ng ulan na ibaba ang init ng maghapon at hugasan ang mga takot na natira. Sa lilim ng akasya, ipinaliwanag ni Adriel ang susunod na kailangan nilang gawin. Bantayan ang lagusang binanggit niya, kung saan dumadaan ang mga panganod sa ilalim ng lupa. May mga senyales, aniya, kapag nagsisimilang mabuksan ang daan. Tumitigas ang hangin, nagiging mapait ang amoy ng hamog at sumisikip ang tunog ng mga kuliglig na parang pinipisil. Kapag naramdaman mo iyon kahit mag-isa, pumunta ka sa kapilya at sindihan ang 2 kandila sa magkabilang dulo ng altar. Hindi ito ritual ng simbahan ninyo, ngunit rumerespeto ang mundong ko sa nakasanayan ninyong liwanag. Sabi ni Adriel, doon ako dadating. Bago sila maghiwalay, huminto si Selena sa harap niya. Sa kabila ng ulan, pinisil niya ang palad ni Adriel at tumingin ng diretso. Wala nang paglilinaw na hiningi. Wala na ring pangako na paulit-ulit na uulitin. Nandoon na ang tugon sa paraan ng kanyang paghawak. Matatag, payapa, at handang sumabay saan man dalhin ng mga susunod na gabi. Hanggang sa muli, sabi niya, at ang simpleng katagang iyon ay nagdala ng bigat na parang pahina sa aklat na tuluyan ng nabuksan. Pabalik sa kumbento, nabawasan ang yabag ng ulan at ang langit ay unti-unting nagluluwag ng kulay. Sa loob ng pasilyo, inalis ni Selena ang basang balabal at piniga. Ininatan na walang makakakita sa kanya sa mga oras na iyon. Sa kanyang silid, umupo siya at idinampi ang mga daliri sa pulso kung saan sumiklab ang manipis na liwanag kanina. Wala mang bakas na nakikita, ramdam niya ang mapayapang pag-alon ng isang lakas na hindi kanya, ngunit kumakalinga sa kanya. Pumikit siya at nagdasal, hindi ng paghingi ng tanda, kundi ng pasasalamat sa natagpuan niyang katapatan sa sarili. Sa labas, ang mga patak ng ulan ay naging pino at sa pagitan ng huni ng madaling araw, malinaw niyang naunawaan na ang halik na iyon ay hindi simula ng pagkaligaw, kundi unang hakbang sa landas na matagal na niyang tinutunhan ng palihim. Ngayon, handa na siyang lakarin ito ng buong gising at buong loob. Kinabukasan, matapos ang ilang araw ng tahimik na gabi, dumating sa kumbento ang isang pari mula sa ibang bayan. Si Father Damian, isang lalaking nasa 50 taong gulang,
ay kilala sa kanyang matalas na pakiramdam sa presensya ng mga hindi nakikitang nilalang. Ipinadala siya ng diocese upang magsagawa ng espiritual na inspeksyon matapos makarating ang balita na may mga kafaibang pangyayari sa kumbento. Mula sa unang araw pa lang ng kanyang pagdating, napansin na ni Selena ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi bastang tingin ng isang pari, kundi tingin na para bang sinusuri ang kaluluwa at lahat ng lihim na nakatagong sa loob. Tahimik si Selena habang patuloy sa kanyang mga gawain, ngunit ramdam niyang sinusundan siya ng mga mata ni Father Damian. Sa tuwing magkasalubong sila sa pasilyo, mararamdaman niya ang bahagyang pagtigil nito at tila paghinga ng mas malalim bago muling maglakad. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa altar, lumapit ang pari at marahang nagtanong, "Nakakaramdam ka ba ng kakaibang presensya dito, Sister Selena?" Nanlamig siya sa tanong na iyon, ngunit pinilit niyang panatilihin ang mahinahong anyo. "May mga pagkakataon po, Padre, na parang may hangin o amoy ng bulaklak na pumapasok, pero baka gawa lang po ng paligid." Sagot niya, pilit itinatago ang kaba. Tumangulang si Father Damian, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagdududa. Sa gabing iyon, imbes na sa hardin, nagpasya si Adriel na hindi lumapit. Alam ni Selena na iyon ay dahil nararamdaman din niya ang presensya ng bagong dumating na pari. Kaya't siya na mismo ang pumunta sa likod ng kumbento sa may malaking puno ng akasya kung saan sila karaniwang nagkikita. Pagdating niya, tila sumulpot mula sa hangin si Adriel. May bahagyang pagkabalisa sa anyo. "Hindi ligtas na yun," bulong nito. "Ang paring iyon, may kakayahang makita ang bakas ng mundong ko. Kapag nalaman niyang may ugnayan tayo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ako." Tiningnan siya ni Selena at sa kabila ng babala, hindi niya magawang magtago ng pag-aalala para kay Adriel. "Ano ang dapat nating gawin?" tanong niya. "Magiging mas maingat tayo," sagot nito. "Huwag mo akong hahanapin kapag may ibang tao sa paligid. Kapag dumating ang sandaling kailangan mo ako, tawagin mo lang sa paraang itinuro ko sa iyo." Tumamo si Selena, bagaman mabigat sa loob ang ideya na baka hindi sila magkita ng matagal. Makalipas ang 3 araw, mas naging lantad ang kilos ni Father Damian. Minsan, bigla na lang itong susulpot sa likod niya habang naglilinis sa kapilya at magtatanong ng mga simpleng bagay, ngunit sa tono na parang sinusubok siyang magkamali sa sagot. May mga pagkakataon ding naabutan niya itong nagdarasal sa altar, ngunit sa halip na normal na dasal, tila may binibigkas itong kakaibang wika na hindi niya alam. Sa tuwing naririnig na iyon, bigla na lang siyang makakaramdam ng kirot sa sentido at bahagyang hilo. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kapilya para sa panalangin, napansin niyang pumasok si Father Damian na may dalang lalagyan ng insenso. Nilapitan siya nito at nagsimulang magsaboy ng usok sa paligid. Sinasabi na ito raw ay para linisin ang kapilya sa anumang masamang presensya. Ngunit habang lumalapit ang usok sa kanya, ramdam niyang may ibang epekto ito, para bang sinusunog ang manipis na bakas ng proteksyong iniwan ni Adriel sa kanyang pulso. Napaatras siya, at sa sandaling iyon ay may malamig na hangin na pumasok sa kapilya. Dala ang pamilyar na halimuyak ng mga bulaklak. Alam niyang si Adriel iyon, ngunit hindi ito nagpakita ng hayagan. Sa halip, narinig niya ang tinig nito sa kanyang isipan. "Mahina ngunit malinaw, umalis ka na dyan." Pinilit ni Selena na magpaalam kay Father Damian. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam at agad na tumungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, naroon na si Adriel, nakatayo sa gilid ng bintana. Kita niya sa mukha nito ang pagkabahala. "Sinusubukan niyang putulin ang ugnayan natin," sabi ni Adriel. "Kapag nagtagumpay siya, hindi ko na magagawang protektahan ka." Lumapit si Selena at hinawakan ang kamay nito. Mariin ang hawak na para bang hindi niya hahayaang mangyari iyon. "Hindi ko siya hahayaan," sagot niya. Ngunit alam nilang pareho
na magiging mahirap ang mga susunod na araw. Magiging mas mapagbantay si Father Damian at anumang maling kilos ay maaaring magbunyag ng kanilang lihim. Bago umalis si Adriel ng gabing iyon, marahan niyang hinalikan ang noo ni Selina. Magtiwala ka. May paraan para malampasan natin ito. Pero kailangan mong maging matatag. Pagkaalis nito, nanatiling gising si Selina. Nakatingin sa liwanag ng buwan mula sa bintana. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang takot at pangamba. Ngunit higit doon ay ang lumalalim na pasya na ipaglaban ang kanilang ugnayan. Kahit kanino, kahit saan. Alam niyang ang laban na paparating ay hindi lamang laban ng puso, kundi laban din ng paniniwala at katotohanan. Lumipas ang mga araw na puno ng pagbabantay at pag-iwas. Sinikap ni Selina na huwag mapansin ni Father Damian, ngunit mahirap itago ang mga kilos kapag alam mong may taong laging nakamasid. Minsan ay ramdam niyang sinusundan siya nito mula sa malayo at sa bawat misa, ang mga mata ng pari ay tila ba sumisilip lampas sa kanyang anyo na para bang pilit hinahanap ang anino ni Adriel sa kanya. Ngunit sa kabila ng tensyon, patuloy siyang nagdadasal at umaasa na magagawan nila ito ng paraan. Sa mga lihim na pagkakataon, nakakapag-usap pa rin sila ni Adriel sa pamamagitan ng mga saglit na pagpapakita nito sa kanya sa gabi. Madalas sa labas ng kanyang bintana o sa gilid ng hardin. Ngunit na yung gabi ay iba. Ramdam niyang may paparating na mabigat na desisyon. Hating gabi nang maramdaman ni Selina ang kakaibang katahimikan sa buong kumbento. Walang hangin, walang huni ng kuliglig at kahit ang mga kandilan na iwan sa pasilyo ay tila nanigas ang apoy. Sa labas ng kanyang silid, may mahina ngunit malinaw na yabag na dumarating. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sumilip. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Father Damian na may hawak na lalagyan ng insenso at isang maliit na bote ng langis. Ang direksyon ng lakad nito ay patungo sa kanyang silid. Agad niyang isinara ang pinto at pinikit ang mga mata. Iniisip kung ano ang dapat gawin. Sa ilalim ng kanyang pag-aalala, marahan niyang binigkas sa isip ang pangalan ni Adriel at para bang tinugon iyon ng hangin. Dumampi ang malamig na simoy sa kanyang balikat. Sa isang iglap, nasa loob na ng kanyang silid si Adriel. Nakatayo sa gilid ng kama, matalimang tingin ngunit mahinahon ang tinig. Kailangan na nating umalis, sabi nito, na yun na. Napatingin si Selina, naguguluhan. Umalis? Paano? At saan tayo pupunta? Lumapit si Adriel at hinawakan ang kanyang kamay. May hangganan sa kagubatan sa likod ng kumbento. Doon nagtatagpo ang mundo ko at ng mundo mo. Kapag tumawid tayo, maging ligtas ka mula sa mga mata ng paring iyon at sa mga nilalang magustong paghiwalayin tayo. Nanginginig ang boses ni Selina habang sumasagot. Kapag tumawid ako, hindi na ako makakabalik. Tama ba? Tumango si Adriel, walang pag-iwas sa tingin. Oo, at hindi ko hihilingin na gawin mo iyon kung hindi mo gusto. Pero kung mananatili ka rito, bawat araw ay magiging panganib para sa'yo. Sa labas ng pinto narinig nilang lumalapit pa ang mga yabag at unti-unting gumibigat ang amoy ng insenso. Walang oras para mag-isip pa ng matagal. Selina, kailangan mong magpasya ngayon, mariing sabi ni Adriel. Humugot siya ng malalim na hininga at tinitigan si Adriel. Sa lahat ng nangyari, mula sa unang beses na maramdaman niya ang presensya nito, hanggang sa gabing iyon, malinaw sa kanya na hindi na siya handang mabuhay nang wala ang proteksyon at presensya ng engkanto. Sasama ako, mahinang sabi niya, ngunit puno ng determinasyon. Walang sinayang na oras si Adriel. Binuksan nito ang bintana at tumalon pababa, saka siya inalalayan. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa kanilang balat habang mabilis silang tumakbo sa dilim. Tinatahak ang makitid na daan patungo sa likod ng kumbento. Sa malayo, naririnig pa rin nila ang mga yapak ni Father Damian na tila sinusundan ang kanilang mga yapak. Habang papalapit sa kakahuyan, nagsimulang magbago ang paligid.
Ang mga puno ay tila mas mataas at mas siksik at sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Selena ang pag-init ng hangin sa paligid nila, kabaliktaran ng lamig na dala ni Adriel. "Malapit na tayo," sabi nito, pinapaspasan ang paglalakad. Sa harap nila, may maliit na lawang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at sa gitna nito ay tila may umiikot na alon ng liwanag na nagmumula sa ilalim. "Iyan ang lagusan," paliwanag ni Adriel. "Kapag tumalon tayo rito, dadalhin tayo nito sa mundo ko." Huminto sila sa gilid ng lawa. Hawak ni Adriel ang magkabilang kamay ni Selena. Tinitigan ito ng malalim. "Pagkatapos nito, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Lahat ng alam mo tungkol sa iyong buhay dito ay mananatili na lamang bilang alaala." Hindi na nag-atubili si Selena. "Kung kasama kita, handa ako." Sa sandaling iyon, marahang ngumiti si Adriel at hinila siya papasok sa malamig ngunit nakakasilaw na liwanag ng lagusan. Sa huling sandali, bago sila tuluyang lamunin ng tubig, narinig pa ni Selena ang mahina ngunit galit na tinig ni Father Damian mula sa pampang, ngunit wala na siyang balak na lingunin. Nang bumalot sa kanila ang liwanag, naramdaman ni Selena ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Para bang tinanggal ang lahat ng takot at pangamba. Sa harap ng kanyang paningin, unti-unting lumitaw ang ibang anyo ng kagubatan. Mas luntian, mas buhay, at ang hangin ay puno ng mga amoy na hindi niya pa naranasan. Sa likod niya, naroon si Adriel, hawak pa rin ang kanyang kamay. At sa mga mata nito ay malinaw ang ginhawa na sa wakas ay nakatawid na sila sa mundo kung saan walang makakahiwalay sa kanila. Ngunit sa puso ni Selena, alam niyang simula pa lamang ito ng panibagong yugto. Isang buhay na puno ng bagong panganib, ngunit higit sa lahat, puno ng kalayaan at pagmamahalan na pinili niyang yakapin. Pagmulat ni Selena, hindi na ulan at bato ng kumbento ang nasa ibabaw niya, kundi mga dahon na tila kumikislap sa sariling liwanag. Ang himpapawid ay may amoy ng sariwang damo at matamis na bulaklak na hindi niya matukoy, at sa bawat paghinga ay parang may banayad na musikang sumasabay mula sa hangin. Nakatayo si Adriel sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon ay ganap na maliwanag ang anyo nito, hindi na nagtatago sa gilid ng dilim, kundi malinaw at buhay, ang mga matay kulay berde na may lalim ng isang lawa. Sa likod ni Adriel ay bumaling ang tanawin sa isang malawak na parang na nilalatagan ng mga punong may dahong pilak, at sa di kalayuan ay umaatungal ang isang talon na parang puting sinulid na bumabagsak sa batuhan. Ito ang mundo ng engkanto. At sa unang hakbang ni Selena sa damuhan, ay naramdaman niyang may kumikislap na munting apoy sa ilalim ng talampakan. Tanda marahil ng pagtanggap sa isang mortal na panauhin. Hindi sila nagtagal sa gilid ng lagusan. Pinangunahan siya ni Adriel sa isang landas na kayang makita lamang kapag nakatingin sa pagitan ng mga anino at liwanag. Sa bawat sulok ng kagubatan ay may mga matang nagmamasid, hindi galit, hindi rin pala kaibigan, kundi mausisa. May mga anyong naglalakad na animoy haba ng hangin. May maliliit na nilalang na kumikidap na parang ipu-ipong alitaptap, at may mga puno na tila kumakaway gamit ang aninong tinatahi ng araw. Sa isang maliit na bangin kung saan nakatanaw ang buong lambak, huminto si Adriel. Doon, sa ilalim ng malapad na ugat ng punong parang nakasandig sa langit, may isang kubolikong hugis na sisidlan ng ilaw na nagsisilbing munting tanggulan. Doon muna sila nanahan habang nililinaw ni Adriel ang kailangan nilang harapin. May dalawang tungkulin si Adriel na hindi niya maaaring iwanan. Una, isara ang lumang lagusan sa ilalim ng kumbento na siyang daan ng mga panganod, at muling iayos ang agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Ikalawa, hingin ang pahintulot ng matatandang tagapagbantay upang anggapin si Selena bilang isa sa kanilang kinakanlong.
Hindi bilang bihag, hindi rin bilang dayuhan, kundi bilang taong may sariling dangal at pasya. Sa unang gabi, habang nagpapahinga si Selina sa banig na hinabi mula sa hibla ng isang halaman na parang sutla sa balat, ipinaliwanag ni Adriel na maaaring manaili si Selina sa mundo niya ng ligtas. Ngunit may isang tali na kailangan itali ng maayos sa mundo ng tao. Hindi niya dapat tumakas o biglang maglaho. Kailangan niyang magpaalam ng may paggalang sa pinanggalingan niya, hindi lamang dahil sa alituntunin ng engkanto, kundi dahil iyon ang huling parangal sa panatang ginampanan niya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw sa ibabaw ng talon, dinala ni Adriel si Selina sa isang lawan na kalugar sa loob ng isang bato na parang tasa ng bundok. Doon, sa ibabaw ng salamin ng tubig, ay gumuhit si Adriel ng bilog gamit ang manipis na sanga. Sa bawat igpaw ng sanga, nag-usal ito ng mga salitang hindi Tagalog at hindi Latin, ngunit may himig ng parehong panalangin at pangako. Unti-unting lumitaw sa ibabaw ng tubig ang malabong anino ng kapilya ng kumbento at ang hugis ng altar. Sa gitna ng anyo, pumasok ang isang payapang mukha na alam ni Selina, ang kanilang abadesa, nakaupo sa bangko, marahang humihinga, tila napatingin man lang sa laylayan ng munting himala. Hindi ito gulat, kundi tahimik na pagtanggap at marahang nagkrus ang abadesa at tumango, parang may binabasang liham sa puso. Walang salitang nagmula sa kabila, ngunit malinaw ang ipinabatid ng mga mata at kamay. Maingat na magpaalam at huwag kalimutan ang kabutihang natutunan. Sa umagang iyon, umagos ang luha ni Selina, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa bigat at ginhawang sabay na bumagsak sa kanya. Sa kanyang loob, naunawaan niyang papaluin at ilalakbay na lamang ng simbahan ang papeles na kailangan. At kung may kasulatan mang dapat lagdaan, iyon ay magiging tungkol na lang sa pagsasara ng isang kabanata na natupad, hindi sa pagkansela ng buhay na itinanim. Sa mga sumunod na araw, dumaan sila sa ritual ng pagtanggap sa piling ng matatandang takapagbantay. Sa isang taluktok na nilalatagan ng damong tila pilak kapag tinamaan ng araw, tumindig si Selina katabi ni Adriel, habang nakapaligid ang tatlong anyo na may mga balikat na tinubuan ng lumang baging. Hindi kahindik-hindik ang ritual. Payapa itong tila pagtatag pinantela. Tinanong si Selina kung ano ang pangalang iiwan niya sa hangin ng dating kumbento at ano ang pangalang ihahabi niya rito. Walang kahambogang sumagot siya na Selina pa rin, sapagkat wala siyang intensyong burahin ang sarili. Nadinig niya ang paputol-putol na pagsang-ayon ng damo at ang pag-ayon ni Adriel na parabang tumawa ang hangin. Iyon na ang naging simula ng buhay na hindi lihim, kundi hayag sa dalawang mundong nagsasanib sa gilid ng kagubatan. Isinara ni Adriel ang lagusan sa ilalim ng kumbento makalipas ang isang linggo. Sa tulong ng tatlong tagapagbantay at ng payapang patnubay ng abadesa na parang batong hindi natitinag sa kabilang gilid ng tubig, binaligtad nila ang takbo ng alon sa ilalim ng lupa. Nang tuluyan itong magsara, humupa ang pagdalaw ng mga panganod sa kumbento at muling bumalik ang karaniwang amoy ng kahoy at kandila. Sa tahimik na hapon, may isang munting ibon na tumuka sa bintana ng abadesa. May dahong napilipit sa tuka at doon niya isinuot ang maliit na rosaryong kwintas na minsang pinahiram kay Selina. Walang sulat, ngunit alam niyang may katapat na pasasalamat iyon sa kabilang panig. Sa mundo ng engkanto, lumipat sina Selina at Adriel sa isang tahanang malapit sa isang bitak ng ilog kung saan tumutunog ang tubig na parang lumang kampana. Hindi ringal ang pinili nila, kundi payapang ginhawa. Si Selina ang nag-aayos ng maliit na hardin na may mga halamang gumagawa ng liwanag kapag dapit hapon. Natuto siyang maghabi mula sa hiblanan halaman, nagtanim ng mga dahong ginagamit sa tsa, at sa gabi ay nagbabahagi ng mga awit na dati niyang inaawit sa kapilya. Hindi bilang seremonya, kundi
bilang alaala na naggagapangan sa hangin. Si Adriel naman ay nagbabantay sa hangganan ng tubig, nagtuturo sa mga mas batang nilalang kung paano maglinis ng agos upang hindi maligaw ang mga aninong walang tahanan. Sa tuwing bumabalik ito, dala niya ang amoy ng pamilyar na bulaklak at ang katahimikan na nag-aanyaya ng mahahabang pag-uusap. Dumating ang araw na inanyayahan sila sa isang seremonyang katapat ng kasal sa mundo ng tao. Walang lumakad sa gitna ng pasilyong may mga bangko, ngunit may daanan sa pagitan ng dalawang hanay ng punong nakayuko. Sa gitna, tinuruan si Selena na itahi sa buhok ang isang pisi ng liwanag mula sa alitaptab, tanda ng pangakong hindi kailanman dadalhin ang takot bilang gabay. Si Adriel ay nagsuot ng sintas na hinabi mula sa hibla ng damo sa gilid ng ilog at sa unang beses ay nakita ni Selena ang halatang pananabik sa mukha nito. Yaong uri ng saya na hindi matagalas ng mahiwagang anyo. Nang magkaharap sila, hindi sila nangako ng hanggang kailan sapagkat ang oras sa mundong iyon ay hindi sinusukat sa parehong paraan. Nangako sila kung paano, na kung dumilim man ang paligid, pipiliin nilang talalahanin ang pinanggalingan at ang dahilan kung bakit sila tumawid. May mga gabi na sumasagi pa rin sa isip ni Selena ang kumbento. Sa mga gabing iyon, sa tabi ng ilawan na gawa sa kristal na tubig, isinasalaysay niya kay Adriel ang munting tawa ng mga batang tinuruan niya ng katesismo. Ang pag-uga ng sahig sa lumang pasilyo, ang amoy ng sinaing sa kusina, at ang banayad na tinig ng abadesa na marunong manahimik sa harap ng hiwaga. Sa bawat salaysay, hindi siya nalulungkot at mas nauunawaan niya ang kabuuan ng sarili. Hindi siya nagtangka na kalimutan ang pagiging madre, ngunit hindi na rin iyon tanikala. Isa itong daang tinahak ng buo, natapos ng marangal, at ngayon ay nagbibigay ng tibay sa panibagong daan. Isang hating gabi, habang tahimik ang lambak at ang talon ay parang malayong alon, may kahanging dumampi sa hangin at nagdala ng pamilyar na guhit ng insenso. Hindi ito banta, kundi alaala. Marahang ipinikit ni Selena ang mga mata at nagpasalamat. Sa kabilang panig ng tubig, marahil ay nakaupo si Father Damien sa pinakaunahang bangko ng kapilya, nakaharap sa altar, at sa wakas ay nauunawaan na ang kanyang ipinaglaban ay hindi laban sa liwanag, kundi laban sa takot. Walang kailangang patawarin sapagkat walang paglapastangan, tanging paglalakbay ng dalawang nilalang na pumili ng katotohanan. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng katahimikan sa magkabilang mundo. Minsan, sa mga gabi ng buwanan, may banayad na ningning sa himpapawid sa ibabaw ng gulod at ang mga madre sa kumbento ay nagkukwentuhan na marahil alitaptap lang iyon. Sa mundo ng engkanto, si Selena ay kilala bilang babae ng dalawang baybayin, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil marunong siyang magpaliwanag sa wikang parehong nakakaunawa ang tao at ang di-tao. Kapag may batang nilalang na nagtanong kung ano ang pag-ibig, hindi siya nagtuturo gamit ang mga mahiwagang salita. Ikinukwento niya ang ulan sa hardin, ang kapilya sa madaling araw, at ang munting hawak kamay sa panahon ng panganib. At sa tabi niya, si Adriel ay nakikinig, madalas ay nakangiting parang unang araw pa lamang. Sa huli, hindi malaki ang yabang ng kanilang kwento. Wala itong palasyong tumindig o bundok na nabiyak. Ang nangyari lamang ay dalawang mundong natutong sumalubong ng hindi nagbabanggaan at dalawang pusong pumili ng liwanag kahit wala ng pangakong madaling daan. Sa bawat umagang dinadalhan ng hamog ang kanilang hardin, pinipitas ni Selena ang ilang dahon para sa tsaa at inihahain ito kay Adriel. Uupo sila sa pasimano, tatanawin ang talon at mag-uusap tungkol sa mga halaman at sa mga bagong anyo ng ulap. At sa gitna ng katahimikang iyon, malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagkakabilang ay hindi hiwagang palda o panatang lubid.
Ito ay simpleng araw-araw na pagpili na manahan sa piling ng isa't isa, payapa at totoo hanggang saan man dalhin ng panahon ang kanilang mga paa.